Nay, magsalita naman po kayo. 150,000, may utang si Jeonjun na 150,000. Sabi ng mga nagpautang. Kapag hindi natin nabayaran sa susunod na linggo, kukunin nila ang mga gamit sa bahay. Anong kukunin nilang gamit? Ang telebisyon at refrigerator. Itong bakuran, Nay. Ibenta na po natin ang bakuran. Sapat na ang makukuhang pambayad mula sa demolisyon at halaga ng lupa para mabayaran ang utang. Ang sinabi ng biyenan mo noong araw na mamatay siya, na kahit kailan ay hindi pwedeng ibenta ang bakurang ito, nakalimutan mo na ba? Pero si Jeonjun po, ako na ang bahala sa problema ni Jeonjun. Bumalik ka na at sabihin sa kanya, gagawa ako ng paraan para sa pera. Huwag mo nang balaking ibenta ang bakuran kahit kailan. Sa likod ng pader na ito, kailan pa nagkaroon ng studio ng pelikula rito? Boss, nagsha-shooting ba kayo rito? Saan nyo itinago ang kamera? Ano bang pinagsasabi ng baliw na babaeng ito? Walang kamera, walang direktor. Totoong bakal pala ang baluting ito. Hindi ito shooting. Talagang napunta ako sa sinaunang panahon. Ale, magkano po ang manto nyo? 5 wen ang isa. Lasang asin lang talaga ito. Walang toyo at walang vetsin. Kahit katiting na mantika ay wala. Hindi pa pala sila nakakatikim ng vetsin kahit kailan. Kung kukunin ko kaya ang mga pampalasa sa kusina ko, at dalhin dito, siguradong maipapalit ko ito sa pera. Ang toyo ay 3 piso at 50 sentimo ang isang bote. Ang vetsin naman ay 2 piso kada supot. Ang 13 pampalasa ay 4 na piso ang isang pakete. Isang toyo na nagkakahalaga ng 3 piso at 50 sentimo. Mga instant noodles na may bawas sa presyo. Wala namang mawawala kung susubukan ko ito. Kung maisasalba ko ba ang bakuran, ay nakasalalay na rito sa pagkakataong ito. Anong amoy iyon? Bakit? Bakit ang bango? Gusto mo bang tikman? Ensaladang pipino. 10 wen lang ang isang bahagi, gusto mong subukan. Pahingi ng isa. Sobrang linamnam, sumasayaw ang dila ko. Ang linamnam at lutong nito. Pakiramdam ko ay isa akong kabayo sa lunti ang bukid. Isang ligaw na kabayong nakawala sa tali. Diyos ko po, panglangit ang sarap nito. Ganoon ba talaga iyan kasarap? Lola, bigyan mo rin ako para matikman ko. Ako rin. 10 barya lang naman iyan, hindi ba? May pag-asa na ang 150,000. Ubos na ang mga pipino. Wala na talaga lahat. Bakit ang bilis namang maubos? Ano na namang masarap na pagkain ito? Mahal ito, 30 barya. Ako na. Ang sabaw na ito, ang pansit na ito, para bang may dragong bumaon sa puso ko. Tunay na napakasarap, parang inumin ng mga Diyos. Sa sobrang sarap ay parang lilipad ang bungo ko. Sa buong buhay ko noon, pagkain ng baboy lang pala ang nakakain ko. Patikimin mo naman ako. Magbabayad ako ng 50 barya, 60 barya. Ako muna ang nauna rito. Huwag kayong magtulakan, ubos na para sa araw na ito. Babalik ako bukas. Pumila ng maayos. Isa lang. Saan galing ang ilegal na pwestong ito? Saan galing ang ilegal na pwestong ito? Ang bentahan ng pagkain sa kalye na ito ay kontrolado ng Zuxianlu. May permit ka ba sa pagbebenta ng pagkain? May kasunduan ka ba sa pwesto? Iligpit ang mga gamit at palayasin sila. Nagbebenta lang naman ako ng gulay sa tabi ng daan. Lumabag ba ako sa batas ng kaharian? Napakalakas ng loob mo. Matandang babae, alam mo ba kung sino ang nasa likod ng Zuxianlu? Hindi ko kilala si Lin ng Silangang Lungsod. Babalik pa rin ako bukas. Bahala na kung anong mangyari. Alamin mo kung saan nakatira ang matandang yan. Masusunod. Aling, bakit ang dami ninyong binili? Magtatayo ba kayo ng kainan? Parang ganoon na nga, magbubukas kami ng malaking kainan. Senorito, nandito na tayo. Yung pagkaing panglangit na pinag-uusapan sa kalye kahapon. Ito mismo ang pwestong iyon. Ito nga iyon. Senorito, bilisan nating pumunta doon. Baka maubusan tayo kapag nahuli pa.
Lolo, ako po si Song Yanking. Nabalitaan ko pong may kakaibang sarap ang pagkain sa pwesto ninyo. Kaya naparito ako para tikman at matuto po. Napakagara ng suot niya. Mukhang malaking customer ito. Marami kaming putahe ngayon. Alin ang gusto mong tikman? Pabili ng tig-iisa sa lahat ng iyan. Ang lutong nito at hindi mapaliwanag ang sarap at bango. Paano kaya ito ginawa? Napakasarap talaga. Tinalo pa nito ang mga pagkaing inihahain sa palasyo. Napakalaki ng agwat sa sarap nito. Senorito, masarap po ba talaga? Ehem. Lolo, ipinagbibili po ba ninyo ang sikretong resipe ng putaheng ito? Pasensya na po, hindi ko ito ibinebenta. Sarili kong resipe ito. Gusto ko pong bilhin ang lahat ng ulam ninyo ngayong araw. At kung papayag kayong mag-supply sa akin ng matagalan, madali nating mapag-uusapan ang presyo. Hepeli, tingnan ninyo po. Siya nga ang nagtitinda ng walang permit. Nakakaabala siya sa daan. At nagbebenta pa ng pagkaing hindi alam kung saan galing. Malay natin kung may nilagay siyang lason doon. Lason. Hindi naman siguro. Kumain pa naman ako ng pipino niya kahapon. Matanda, sumama ka sa akin. Malinis ang mga ibinebenta ko. Sino ba ang sumakit ang tiyan sa pagkain ko? Lumabas ka riyan at magpakita sa akin. Bless you. Hindi porke hindi ka sumakit ang tiyan ay wala ng lason iyan. Tinderong Zhang. Ginoong Song. Bakit kayo nandito? Kamakain ko lang ng 4 na putahe mula sa matandang ito. Sinasabi mo bang nalason ako? Hindi po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. O baka naman, hindi na ba mabenta ang mga pagkain sa restoran ng Zwixian? Kaya kailangan nyo pang mambintang ng matanda, para lang mang-agaw ng negosyo. Ako, sandali. Gusto ko ngang itanong kay Kapitan Lee. Magkanong pilak ang ibinigay sa iyo ni Tinderong Zhang? Para gawin mo ang maruming trabahong ito. Patawarin niyo po ako, Ginoong Song. Patawad po dahil hindi ko agad kayo nakilala. Aalis na po ako ngayon din. Ginoong Song, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin kanina. Kung hindi dahil sa inyo, ang matandang tulad ko, ay baka nawala na ang munting pwesto ko ngayong araw. Huwag niyo pong sabihin iyan. Malinaw namang nang aapi lang si Tinderong Zhang dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagsalita lang naman ako para sa katotohanan. At isa pa, ang mga putaheng inihanda ninyo ay talagang napakasarap at walang katulad. Talagang kahanga-hanga, ang makakain ng ganito kasarap na pagkain ay isang malaking kapalaran para sa akin. Napakahusay po ng inyong kakayahan sa pagluluto. Kaya nanghihinayang ako na nagtitinda lang kayo dito sa tabi ng daan. Baka sakaling interesado kayo na magbukas ng sariling restoran dito sa lungsod. May pag-aari ang pamilya Song sa silangang bahagi ng lungsod. Isang napakagandang bakanting pwesto na tamang-tama para sa inyo. Kung sasang-ayon kayo, ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin. Ang magbukas ng restoran o magtayo ng maliit na pwesto. Magpapakapagod kayo maghapon. At ang pinakamarami nyo nang maibibenta ay ilang dosena lang. Pero kapag nagbukas kayo ng restoran, kayang makabenta ng daan-daan o libo-libong piraso sa isang araw. Ang toyo sa mga modernong supermarket, barya-barya lang naman ang halaga ng betsin. Pero dito sa sinaunang panahon, purong ginto't pilak ang kikitain ko. Sa wakas, dumating na rin sa akin ang nag-uumapaw na kayamanan. Dahil tapat naman ang hangarin mong ihanda ang daang ito, Ginoo. Siyempre, akong matandang ito ay may paraan para magawa yan. Pero dapat nating pag-usapan ng malinaw ang negosyo. At ang hatsian natin ay dapat sumunod sa aking patakaran. 70% sa akin, 30% sa iyo. Ano sa tingin mo, Ginoo? Napakadali niyo po talagang kausap. CJ, kung 30-70 ang gusto mo, sige, payag ako. Ano kayang magandang paninda ang kukunin ko bukas? Sabaw para sa hotpot. Sili na laogan o baka ilang bote ng suka. Nay, nandyan na po ang mga taong iyon. Sabi nila, dapat bukas ng umaga ay makita na nila ang pera. 150,000 piso, walang kulang kahit 5. Kung hindi, hahakutin nila ang mga gamit natin. Huwag kang mataranta, huwag mo na itong intindihin. May paraan ako. Boss, papapalit po ng pera.
Masyadong mababa ang kalidad nito. At puno pa ng dumi. Base sa presyo ngayon ng basyong pilak, pinakamataas na ang 1,000 piso para dyan. Cash ba o cash? 1,000. 1,000 lang, boss. Tingin mo ba sa akin ay tanga, ha? Ale, hindi po puro ang pilak nyo. May tatak opisyal kaya ito. Tunay na antigo po ito. Kung ayaw mong bilhin sa halagang 10,000 piso, pupunta na lang ako sa bentahan ng antigo sa tapat ng daan. Maraming eksperto doon na nakakaalam ng tunay na halaga nito. Pambihirang pilak ito na may tatak gobyerno na mahirap mahanap sa loob ng 100 taon. Kung ibebenta ko ito uli, tiyak nakikita ako ng 10,000. Hindi ko pwedeng hayaang umalis ang matandang ito dala ang pilak na yan. Teka lang po, Ale. Ale, wag po kayong magmadali. Mapag-uusapan naman natin ang presyo. Sige na, kukunin ko na ng 10,000 piso. 10,000 piso, bibilhin ko na ng buo, pumayag ka na. 10,000 ito na ba ang 10,000? Barya lang ang utang na 150,000. S-transfer ang pera. Pumasok na ang 10,000 piso. Buksan mo ang pinto, magbayad ka ng utang. Kapag hindi ka naglabas ng pera ngayon, kalimutan mo nang may bahay ka pa. Subukan ninyong manira at makikita ninyo. Hay, matanda, sa wakas ay bumalik ka rin. Ang utang mong 150,000. Dahil sa patong-patong na interes ngayon, kailangan mo munang magbayad ng 20,000 at kung wala kang mailabas. Ngayong araw na ito, kaming magkakasama ay dito na muna titira sa bahay mo. Ito ang 10,000. Ang natitirang 140,000. Sa susunod na linggo sa ganitong oras, ihahagis ko iyon ng buo sa mukha mo ng walang bawas. Ngayon punasan at linisin ninyo ang pinturang iyan. Layas, matanda, saan mo naman nakuha ang perang iyan? Wala kayong pakialam. Lilinisin ninyo o hindi, kung hindi ay tatawag ako agad ng pulis. Ilegal na pagpasok sa pamamahay. Pangingikil. Sapat na iyon para mabulok kayo sa kulungan ng ilang taon. Naisaan po kayo kumuha ng ganyang kalaking pera? Huwag mo nang itanong at doon naman kay Jianjun. Sabihin mo sa kanyang magtrabaho ng maayos. Nandito naman si nanay. Hindi ba bagsak ang mundo? Lola, sa wakas ay dumating din kayo. Naiinip na po sa paghihintay ang aming senyorito. Nasaan po ba ang tindahan? Sige na, dalhin mo na ako doon para makita ko. Lola, sumakay na po kayo sa karwahe. Ihahatid ko po kayo doon. Grabe naman, ang ganda ng pwestong ito at ang laki pa. Ang upa pa lang. Siguradong abot langit ang halaga nito kung noong unang panahon. 30% lang ang mapupunta sa batang si Song. Samantalang 70% naman ang sa akin. Masyadong malaki ang bentahe ko rito. Parang nakakakaba naman itong tanggapin. Ginoong Song, ang laki naman itong tindahan mo. Tapos ang ganda pa ng lokasyon. Tapos 30% lang ang makukuha mo. Parang nakakakonsensya naman para sa isang matandang tulad ko. Ano kaya kung hatiin na lang natin ng tig 50%? Tig kalahati tayo. Para naman gumaan ang loob ko. Lola, walang kapantay ang inyong talento sa pagluluto. Ito ang magiging sandigan ng ating kainan. Sinabi ko ng 30-70, kaya 30-70 talaga. 70% ang sa inyo. At 30% naman ang sa akin. Pinal na po ang usapang ito. Huwag na po kayong tumanggi. Napakatino namang makipag-usap ng binatang ito. Walang masasabi sa ugali niya. Siguradong malayo ang mararating niya. O sige, kung iyan ang gusto mo. Kapag kumita na tayo, siguradong may malaki kang bahagi rito. O siya, ipapaubaya ko na sa iyo ang pagpapaayos ng lugar. Mas may alam ka rito kaysa sa akin. Akong matanda, ay kailangang asikasuhin ang pinakamahalagang bagay. Ang pagbili ng mga sangkap. Pasasamahan ko po kayo kay Songtong. Kabisado niya ang mga daan sa bayan. At matutulungan pa kayo sa pagbitbit ng mga pinamili. Wag na, wag na. Akong matanda, ay may sarili akong mapagkukunan. Baka makasagabal lang siya kapag sumama pa. Kapag dinala ko ang mga modernong pampalasang gawa sa pabrika, para sa mga sinaunang tao na hindi man lang marunong gumamit ng maayos na asin, tiyak na wala silang kalaban laban sa sarap nito.
Ang mga patatas, kamatis, at sili na napakasarap na mga bagay. Sa sinaunang panahong ito, ay hindi pa talaga nadidiscover rito. Kapag iniluto ko na ang mga ito, siguradong mapapakagat nila sila sa sarap. Tara na! Hi! Lola, ano pong nangyari? May problema po ba sa pamimili? Ginoong Song. Walang problema sa mga sangkap. Pero may isang bagay lang ako, na gustong pag-usapan kasama ka. Ano iyon? Magsalita ka lang ng malaya. Kandaduhan ang maliit na bodega sa likod ng bahay. At ako lang dapat ang maihawak ng susi. Kandaduhan ang bodega. Ang ibig ninyong sabihin ba ay, ang bodegang ito, ay para lamang sa pagtataguan ng ating lihim na pampalasa. Tama. Sige, makatwira naman ang hiling mong iyan. Bukas ng umaga, mag-uutos ako ng tao na gumawa ng pinakamatibay na kandadong bakal. Iisang susi lamang ang para sa kandadong ito. At sa iyo ko lamang ito ipagkakatiwala. Ang bodega sa likod ng bahay ay ang magiging pinaka-ipinagbabawal na lugar sa ating taberna. Nabalitaan mo ba? Ang pagkain sa taberna ng Kihua ay masasabing pagkain ng mga Diyos. Totoo ba? Tatlong pilak bawat pitsel ang alak ng mga Diyos. Anong uri ng alak ito? At ibinebenta ng ganoon kamahal? Tikman mo. Ang gumuguhit na init sa lalamunan ay napakabangis pala. Napakatapang nito, mas matapang pa ito sa kahit anong alak na nainom ko. Nang 10 beses, pero napakalinaw at walang bahid. Na walang halong iba pang lasa. Iyan ang tinatawag na alak ng mga Diyos. Tanging dito lang sa buong mundo makikita ito. Mahal ba ang 3 pilak para sa isang pitsel? Hindi mahal ang alak na ito. Kapag natikman ng mga mayayamang Ginoo sa lungsod, kahit 10 pilak pa, ay pag-aagawan pa rin nilang bilhin. Ang alak na ito sa sinaunang panahon, walang pinagkaiba sa matamis na sabaw na hinaluan ng tubig. Gamit ang alak na kasing tindi ng industrial alcohol. 3 tael ng pilak. Akong matandang ito ay natatakot pang ang maibenta ito ng napakamura. Nabalitaan kong may masarap kayong alak dito. Ihain mo sa akin ang pinakamahal. Inay ko po. Sa alak na ito, may nakatago bang dragon na lumalamon ng apoy? Ang tindi. Ito ang tunay na alak ng mga Diyos na dapat inumin ng mga totoong lalaki. Napakasarap sa pakiramdam. Bigyan mo pa ako ng 3 pitsel ng masarap na alak na iyan. Senyorito, nakakuha tayo ng kabuang 77 tael ng pilak ngayong araw. Ang lakas ng loob mong galawin ang aking puno ng pera. Tauhan ng Zixianlu. Ipinadala ka ba ng may-ari na si Zhang? Opo, maawa po kayo, Lola. Palihim na gumagamit ng ganitong maruruming paraan. Akala mo ba talaga ay mahina akong matanda? Ikaw na may apelidong Zhang, dahil sinira mo ang patakaran ng ating mundo. Itong si shopkeeper Zhang talaga. Hindi talaga siya madadala hanggat hindi bumabagsak. Hindi mo na kailangang makialam. Ako na mismo ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Sa 30 wen lang, busog ka na sa pagkaing panglangit. Eat all you can sa 3 uri ng ulam. Baliw na siya, 30 wen lang busog na. Nagpapalugi siya para lang makahatak ng tao. Tingnan lang natin kung hanggang kailan siya tatagal. Lugi nga, ang pakyawan ng isang pipino ay 3 sentimo lang. Isang instant noodles na may 2 pampalasa. Parang libre na rin. 30 wen lang bawat order. Papasukahin kita ng dugo sa kikitain ko.
Ito ang tinatawag na ibang klaseng banat. Boss Wang, napakabulag ko. Nawala po ako sa sarili. Nagkasala po ako sa inyo. Hindi ko na po ulitin. Nakikiusap ako, maawa po kayo sa akin. Ibalik niyo na po sa dati ang presyo. Maawa po kayo, bigyan niyo ako ng ikabubuhay. Inay, nabayaran na po ang huling utang natin ngayong araw. Nabayaran na natin ang lahat ng utang natin. Sa wakas, tapos na. Hindi na sila babalik para maningil pa sa atin. Inay, saan niyo po ba talaga kinita ang perang yan? Fang-er, tulungan mo akong pumunta sa syudad bukas. Sa bilihan ng pakyawan, gagawa ako ng listahan. Bilhin mo lang ang mga nandoon. Toyo, pampalasa at puting alak. Pati na rin ang mga lutong ulam na naka-vacuum pa. Mga ready-to-heat na ulam. Para saan po ang napakaraming bibilhin na yan? Anak, nakipagsosyo ako sa iba. At nagtayo kami ng kainan sa ibang lugar. Na nakatutok sa mga mamahaling handaan. Ako ang sa mga sangkap, sila naman sa pwesto. Huwag mo nang itanong ang mga detalye. Mula ngayon, tulungan mo akong pumunta doon kada 3 hanggang 5 araw. Ipadadala ko na sa iyo ng maaga ang perang pambili. Sige po, inay. Ako ang bahala kaya huwag kang mag-alala. Ulam. Ang karne na ito ay may taba pero hindi nakakaumay. Tunaw agad sa bibig. Ang tapang at bango ng sarsa na ito. Para bang gamot mula sa langit. Sobrang lambot na pati kaluluwa ko ay natutunaw na. Isang walang katulad na obra maestra. Ipaghain mo pa ako ng 10 plato. Amoy na amoy ang sarap ng sarsa. Tunaw agad sa bibig. Ang bunga ng ilang dekadang modernong industriya ng pagkain. Kahit anong gawin ninyong mga sinaunang kusinero ay hindi kayo makakahabol dito. Kalahating buwan 224 na pirasong pilak. Kapag pinalitan sa renminbi ay halos 450,000. Bale wala lang ang 150,000 utang. Nagsisimula pa lang ang aking imperyo sa negosyo. Bakit parang pamilyar ang mukha ng taong ito? Ano pong gusto ninyong kainin panauhin? Alak. Iyong tinatawag ninyong banal na alak. Ang sarap sa pakiramdam. Masarap ang alak ngunit sayang at walang kasamang uminom. At wala ring tula para ipagdiwang ito. Kaibigan, ang pag-inom ng mag-isa ay masama sa katawan. Bakit hindi ka muna sumabay sa akin dito? Ako ay isang simpleng tao lamang. Nakapasa ako bilang iskolar noong nakaraang taon. Pagdating sa paggawa ng tula, may kaunti akong nalalaman. Ayos na rin kung may kaunti kang nalalaman. Isang baso ng alak ngunit hindi pa rin mawala ang lungkot. Umiihip ang malakas na hangin at ulan sa malamig na tulay. 10 taon nang naghihirap at walang nakakakilala sa akin. Nasasayang lamang ang aking angking talino sa buong buhay ko. Napakagandang tula. Napakahusay ng iyong kakayahan sa pagsulat, kaibigan. Ki, tingnan mo siya, hindi ba si Kixiuan iyon? Iyong naging guro ng emperador sa kabisera noong 10 taon na ang nakakaraan. Ang dakilang gurong si Ki. Siya ang nagturo sa prinsipe na mag-aral. Iyong tinanggal sa tungkulin kalaunan. Walang duda na siya nga iyon. Nakita ko siya sa labas ng akademya ng Hanlin 20 taon na ang nakakaraan. Hindi ako pwedeng magkamali sa tindig at galaw niya. Oy! Ikaw, ang sumira sa kandado ng aparador ko sa likod bahay ng 3 beses. Di ba? Hindi ko po alam kung ano ang tinutukoy ninyo, boss. Huwag ka nang magmaang-maangan.
May kalawang pa sa ilalim ng mga kuko mo. Galing yan sa pagpuwersa ng kandado. Sa liit mong yan ng katawan, walang kapareho mo sa buong kalye na ito. Ang talas talaga ng mata ninyo, boss. Sa totoo lang po, naakit talaga ako sa bango ng inyong alak. At ngayong araw lang ako nakalikom ng sapat na pambayad para formal na makatikim at uminom nito. Bigyan mo ang lamisang ito ng maasim at maanghang na patatas. At isang mangkok ng kanin. Libre ko na yan. Isipin mo na lang na pabuya yan sa pagod mo sa 3 beses mong pagpuwersa ng kandado. Pabuya. Boss naman. Kanina lang ay gumawa ako ng isang simpleng tula habang umiinom. At dahil malawak ang inyong karanasan, ano po kaya ang masasabi ninyo sa tula kong iyon? Yung tula mo ba na yun? Paano ko ba sasabihin ito? Kulang kasi sa sipa. Kulang sa sipa. Para siyang tapoy na mahina ang tama. Masarap naman siyang inumin, pero hindi umaakyat sa ulo ang tama. Aling tindera, napakalalim ng kahulugan ng tula ni kasamang Ki. Paano ninyo masasabing walang sipa ito? Kung ganoon, sa pananaw ninyo, boss, anong klase ng tula ba ang masasabi ninyong may sipa talaga? May alam din akong isang tula. Kakamatutunan ko lang kahapon mula sa aking apo. Hindi niya nga maisaulo ang tulang iyon. Pero sa paulit-ulit kong pakikinig ay naging kabisado ko na rin. Hindi mo ba nakikita ang tubig ng Yellow River na bumababa mula sa langit? Umaagos patungo sa dagat at hindi na muling babalik pa. Ang panimulang linyang iyan, para talagang kulog na yumanig sa langit. Napakagiting at napakalakas na presensya. Ang bawat talinong bigay ng langit ay tiyak na may paggagamitan. Maubos man ang ginto ay tiyak na babalik din naman. Maubos man ang ginto ay tiyak na babalik din naman. Grabe ang ganitong klaseng yabang na humahamon sa buong mundo. Hindi ko kailanman kayang isulat ang ganyang klaseng giting. Kahit 10 taon ko pang subukan ay hindi ko iyan magagawa. Tawagin ang bata at ipagpalit ito sa masarap na alak. Upang kasama mo ay malunod ang walang hanggang pighati. Walang hanggang pighati, isang hamak na mortal lamang. Ang lakas ng loob na pawiin ang habang buhay na kalungkutan sa isang salita lamang. Ito ba talaga ang tula ng isang bata na ilang taong gulang pa lamang? Na kinakabisado lang sa paaralan. Parang isinulat ito ng isang tunay na Diyos mula sa langit. Ano bang nangyayari sa inyo para kayong nakakita ng multo riyan? Masyado ba akong napalakas ng boses? Diyos ko po, lumuhod siya. Isang iginagalang na lalaki, lumuhod sa harap ng isang matandang babae. Alam niyo ba kung sino ang taong iyan? Siya ang dating tagapayo ng emperador na si Kixiyuan. Ang iginagalang na gurong si Qi na nagturo sa prinsipe. Ang namumuno sa akademiya ng mga pinakamahusay na iskolar. Kagalang-galang na lola, ako po si Kixiyuan. Pasensya na po kung naging makitid ang aking pananaw kanina. At nagpakamangmang sa harap ng isang totoong eksperto. Kung maaari po sanang magtanong ng may paggalang. Sino po ba talaga ang guro ng inyong apo? Ah, ordinaryong guro lamang po siya sa paaralan. Isang ordinaryong guro lamang. Isang malaking biro ang ganyang klaseng malalim na pag-unawa sa buhay. At ang napakalawak na kapangyarihan ng kanyang kaisipan. Ay malinaw na nagmumula sa inyo na nasa harap ko ngayon. Kayo ang Diyos ng pagtula na nagkatawang tao at nagtatago sa mundong ito. Ang husay ninyo sa pagtula, kagalang-galang na lola, ay walang katulad sa kasaysayan. Isang napakalaking karangalan na marinig ko ang obra maestra ng isang Diyos ng pagtula sa buhay na ito. Kaya ko nang mamatay ng walang anumang pagsisisi. Napakabigat naman ng ganyang klaseng papuri. Patay na, lagot talaga ako ngayon. Dahil sa sobrang emosyon ko, parang nagdulot ako ng isang napakalaking gulo. Ginoong Qi. Nakikiusap ako sa inyo, tumayo na po kayo riyan. Kapag nagpatuloy pa kayo sa pagluhod na iyan, siguradong kakalat ang balitang ito sa buong bayan bukas. Ako na isang matanda lang mang-aapi ng may pinag-aralan. Lola ang tula pong ito. May karugtong pa po ba ito? Iyan lang naman ang alam ko. Mukhang pag-uwi ko ngayon ang unang dapat kong gawin. Ay pilitin siksya o huna ang tulang ito. Ay isaulo ng buo ng walang nakakalimutang salita. Nabalitaan mo ba? Yung matandang nagbebenta ng gulay sa Kihwa Tower, ay isa palang henyong Makata na nagtatago ng galing. Si Kixiyuan na dating guro ng emperador, ay lumuhod sa harap niya sa harap ng maraming tao, at nagsabi ng 4 na salitang walang katulad sa kasaysayan.
Xiaohu, naisaulo mo na ba ng buo yung tulang Qiang Jinju? Lola naman. Sobrang haba po kasi kaya hindi pa. Anong hindi pa? Makinig kang mabuti sa akin. Bukas pagka-uwi mo galing eskwela ako mismo ang magpapasulit sa iyo. Kapag hindi mo na isaulo iyan, kang pasaway ka. 1 buwan mong hindi mahahawakan ang cellphone mo. Buti na lang mautak itong lola mo at nakatakbo agad. Hindi maaari dapat ay matuto rin ako mismo. Ang 300 tula ng tang. Kailangan ko na ring magsaulo kasabay niya. Ah! Hihi! Bakit nandito ka na naman? Lola, hindi po ako nakatulog magdamag kagabi. Ang tulang binigkas ninyo ay isinulat ko batay sa aking alaala. Ngunit dahil kulang po ang aking kaalaman, karamihan lang po ang natandaan ko. May ilang linya po na hindi ko na maalala ng buo. Sana po ay bigkasin ninyo itong muli, para po makumpleto ko ito. Sino ka ba talaga? 1 tula lang naman iyon, bakit kailangan pang maging ganito? Kailangan po, Lola. Hindi ninyo po alam kung gaano kaganda ang tulang ito. Hindi ninyo po alam kung gaano kaganda ang tulang ito. Buong buhay ko po ay nagbasa ako ng mga tula. Buong buhay ko rin pong nagsulat ng tula. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagiting na tindig. Ginoong Qi. Kagalang-galang na lolo. Siya ang dating dakilang iskolar ng Akademya ng Hanlin. Matapos galit na konprontahin ang dakilang master ng panitikan ang punong ministro 3 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang kanyang posisyon at umalis. Kixiuyuan. Sa loob ng silid ng aking ama, hanggang ngayon ay nakasabit pa rin ang kanyang kaligrapya. Ang tula na isinulat ng kagalang-galang na lolo. Talaga bang kayo ang sumulat niyan? Isinulat iyon ng aking guro. Bago siya pumanaw ay tinuruan niya ako ng ilang tula. At sinabing tandaan ko ang mga ito. Ilang tula? Guro, ang inyong mag-aaral. Nais kong manatili sa inyong tabi. Upang magsilbi ng tsaa at mag-asikaso sa inyo. Magwalis ng sahig at magbantay ng pinto. Gagawin ko ang lahat, kagalang-galang na lolo. Kung mananatili si Ginoong Qi sa Qihua Tower, magiging buhay na atraksyon siya ng ating kainan. Ang mga edukado at mga makata. At dagsain ang ating kainan hanggang sa mapuno ito. Tumayo ka muna. Kung gusto mong manatili, CJ. Ngunit mayroon akong 3 kondisyon. Una, kailangan mong gawin ang lahat ng uri ng trabaho. Pangalawa, may pagkain at matitirhan ka, ngunit walang sweldo. Pangatlo, kung kailan ko gustong bumigkas ng tula ay desisyon ko na. Bawal mo akong madaliin. Magtanong, o mang-abala. Naintindihan mo ba? Ngayong araw ay susubukan muna kita sa loob ng 1 araw. Kung maayos ang trabaho mo, mananatili ka. Kung hindi, lumayas ka. Maraming salamat. Guro, dahan-dahan po. Guro, mag-ingat po sa tinatapakan ninyo. At sa ganoong paraan. Sa malaking kainan ni Wang Qihua, may nadagdag na 1 hindi nang hihingi ng sweldo. 1 pambihirang katulong. Ang dakilang master ng panitikan ng kasalukuyang dinastya. Si Kixiuyuan. Guro, ang tula ninyong iyon. Mataimtim ko pong isinulat ng 72 beses. Sa bawat pagkakataon ay may bago akong napagtatanto. Tunay na napakaganda at nakakaantig puso ang bawat salita. Itse, mabuti naman kung ganoon. Ngunit habang binabasa ko ito ay lalo kong nararamdaman na ang inyong kagalang-galang na guro ay imposibleng nag-iwan lamang ng iisang tula sa mundo. Guro, parang awa ninyo na po. Bigyan ninyo pa po ako ng 1 pang tula. Wala na. Iyan lang talaga. Guro naman. Hindi po ako naniniwala. Ang ganyang pambihirang talino sa pagtula ay imposibleng mag-iwan lamang ng iisang obra sa mundo. Tiyak na may iba pang dakilang likha ang inyong guro. Sadyang ayaw ninyo lang pong ipakita sa iba dahil iniisip ninyong masyado akong mangmang. Kapag nagsalita ka pa ng 1 pang beses, babawasan ko ang alak mo bukas. Lintik naman, kumuha ako ng katulong. Pero ang nakuha ko pala ay tagakulit na magsulat pa. Naku naman! 300 tula ng dinastyang Tang. Hindi ko pa nga nagagawang. Ipasend sa apo ko eh. Paano ko babasahin sa iyo iyan, saan ko kukunin? Boss, ilabas mo ang pinakamahal na pagkain sa tindahan mo. Ihanda mo ang lahat ng iyan para sa akin. Nabalitaan ko na, mayroon kayo rito, ng pagkaing mga Diyos lamang ang nakakakain. Kapag masarap ay may pabuya ka, ngunit kapag hindi, humanda ka talaga sa akin.
Isantabi muna natin ang tungkol sa pagkain. Itinaboy mo kasi ang lahat ng mga mamimili ko. Ang tawag dito ay pagrenta sa buong lugar. Bayaran mo muna ang upa sa buong lugar at ang pambayad sa nawalang kita ko. Narito ang bayad, sapat na ba ito? Grabe, tunay na ginto nga. Sapat na po. Ano po ang nais ninyong kainin, mahal na panauhin? Masarap nga ang alak na ito. Napakagalante, ginto agad ang ibinabayad. Ganyan talaga kapag mayaman, nagagawa ang lahat ng gustuhin nila. Ang daming pera pero kulang sa isip. Dagdagan mo pa. Ipaghanda mo ako ng 2 banga ng masarap na alak para iwi. Lola, paano mo ba talaga ginawa ang alak na ito? Magbabayad ako ng 100 pilak para sa resipe mo. Hindi ko ibinebenta ang aking sikretong resipe. Nakakatuwa naman. Boss, 7 beses na akong nagpunta rito. Gusto ko namang kumain ng bagay na hindi ko pa nasusubukan. Ano bang bago at kakaiba ang mayroon ka rito? Kaya mo ba ng maanghang? Mas maanghang pa ito sa kahit anong nakain mo na. Sige nga. Grabe, napakasaya nito, ang lupit talaga. Ha. Boss. 7 beses na akong nagpunta rito. Palagi akong may sorpresang natatanggap sa tuwing pupunta ako rito. Ako si Xiao yun. Medyo kakaiba ka at nakakatuwa. Kung gusto mong kumain, pumunta ka lang dito kahit kailan. Pero limitado lang ang aking mga sangkap. Sabihan mo ako ng maaga kung gusto mong kumain. Sige ba, babalik ako rito sa susunod. Lola, kilala niyo ba kung sino ang lalaking iyon kanina? Hindi, bakit ano bang mayroon? Xiao yun. Siya ang tunay na kapatid ng emperador. Si Prinsipe Jing'an na maihawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Pero ano naman kung prinsipe siya? Kahit prinsipe siya, kailangan pa rin niyang magbayad para sa kinain niya. Sino po rito ang may-ari na si Wang Qihua? Ako iyon. Ano ang kailangan mo? Ako si Qian Bansheng, nasa negosyo ng bigas. Mag-ingat ka. Siya ang pinakamalaking negosyante ng bigas sa buong Jiangnan. Qian Bansheng. Sa pamilya niya ang kalahati ng mga bukid sa buong Jiangnan. Qian Bansheng, sa kanya ang kalahati ng mga bukid. Napakayabang naman magsalita. Mukhang may masamang balak ang taong ito. Napadalaw ang dakilang si Boss Qian. Anong sadya mo? Gusto kong mag-alok ng pera para bilhin ang natatanging resipe ng alak ni Boss Wang. Kasama na ang eksklusibong daan sa supply. 5,000 pirasong pilak. Grabe 5,000 pilak. Ang 5,000 pilak ay sapat na para sa isang simpleng pamilya na mabuhay nang walang inaalala sa loob ng ilang henerasyon. Napakalaking kayamanan nito na parang hulog ng langit. Hindi ko ibebenta. Boss Wang, pag-isipan mo munang mabuti ang desisyon mo. Ang 5,000 pilak ay hindi maliit na halaga. Nakapag-isip na ako ng mabuti. Hindi ko ibebenta ang mga pag-aari ko kahit magkano pa. Kung wala ka ng kailangan ay maaari ka nang umalis. Huwag mong harangan ang negosyo ko. Pero bibigyan kita ng isang payo. Hindi maganda ang maging masyadong matigas ang ulo. Wala akong ibang maipagmamalaki, kundi ang matigas kong paninindigan. Lola, napakalupit at walang awa ng Qian Bansheng na iyan. Kung hindi niya makuha sa harapang paraan, tiyak na dadaanin niya ito sa patagong paraan. Hindi ba dapat ay maghanda na tayo ng maaga? Haharapin ko kung anuman ang darating.
Anong klaseng pagsubok ba ang hindi ko pa naranasan sa buhay ko? Parang may hindi tama. Napakatahimik ng paligid. Ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. Ang katahimikan bago ang bagyo ay kadalasang nagbabadya ng mas malaking gulo. Ang matandang tarantadong iyon. Ano kaya ang masamang binabalak niya ngayon? Senor, walang kahit anong karwahe ng suplay ang matandang babaeng iyon. Ang mga natatanging pampalasa na iyon ay parang bigla na lamang sumulpot kung saan. At saka, may nakuha po ako sa kanyang basurahan ng abo. Nito. Transparent na parang salamin. Malambot at kasingipis ng seda. Nangingitim at nangungulubot kapag nainitan. Kaya pala nakakapagpalitaw siya ng mga sangkap mula sa wala. Ginamit pala niya ang itim na mahika. Kunin mo ang bagay na ito. Pumunta ka agad sa gobernador ngayong gabi rin. At sa kagalang-galang na inspektor ng asin. Dahil sa pagbebenta ng masasamang mahika. Tingnan natin sa pagkakataong ito, kung kaya pa siyang iligtas ng pamilya Song. Ang Kwihualo ay pinaghihinalaang gumagamit ng mga bagay mula sa itim na mahika, upang linlangin ang mamamayan. Inatasan akong ipasara ang lugar na ito. Walang sinuman ang pwedeng umalis. Tingnan ninyong lahat ito. Ito ang masamang bagay na nakuha sa tindahang ito. Malinaw na parang tubig. Ngunit hindi ito yelo at hindi rin sutla. Nangingitim kapag nadikit sa apoy. At naglalabas ng napakabahong usok. Malinaw na ito ay itim na mahika. Ang mga pagkaing kinain ninyo ay lahat ay nilagyan ng sumpa. Gobernador Liu, dahil lang sa isang hindi kilalang bagay, ay pararatangan mo na agad siya ng pangkukulam. Laruan lang ba sa iyo ang batas ng ating imperyo? Yehi, ang kagalang-galang na inspektor ng asin mismo. Ang personal na sumuri sa ebidensyang ito. Kung hindi ito pangkukulam, ano pa pala ito? Mga kawal, dakpin ang mangkukulam na iyan. Lagot na, paano ko ito ipapaliwanag? Sabihin ko bang plastik ito mula sa ika-21 siglo? Hindi naman ito maunawaan ng mga sinaunang taong ito. Iisipin lang nila na tuluyan na akong nabaliw. Napakalaking kalokohan. Walang alam na mga ngalakal. Kasing kitid ng utak ng palakas sa balon. At naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa masasamang espiritu sa harap ko. Ito ang tinatawag na Persian Crystal Film. Mga mangangalakal mula sa pinakamalayong kanluran. Kinuha mula sa pandikit ng hito sa malalim na dagat na hinaluan at hinabi kasama ang sutla ng udyelo. Espesyal na pambalot sa mga mamahaling pampalasa para hindi mabasa. Ikaw na mukhang perang tanga. At nagawa mo pang paratangan ito na masamang espiritu. Ang galing, napakahusay ng ginawa mo, matandang Ki. Ang galing ng imahinasyon mo parang isang himala. Tama ang sinabi ni Ginoong Ki. Amokian, hindi mo kasi mabili ang sikretong resipe ko. Kaya sinuhulan mo ang pamahalaan para idiin ako. Ang yabang mo naman. Ikaw, nagsisinungaling ka, Gobernador Liu. Huwag kayong makinig sa mga palusot nila. Dali hulihin sila. Pray Prinsipe Jingan. Qian Bancheng. Nandito ako sa utos ng emperador para siya sa atin ang supply ng asin, bakal at bigas sa Jiangnan. Ang sabuatan ninyo ng mga lokal na opisyal para manipulahin ang presyo ng pagkain. Hindi pa kita napapanagot doon. Pero ang lakas pa ng loob mo. Nakusa ka pang lumapit sa harap ko ngayon. Mga kawal. Nakipagsabuatan si Qian Bancheng sa mga lokal na opisyal para idiin ang tapat na negosyante. Ipakulong muna si Gobernador Liu dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan para sa sariling interes. Lola, pakipalit naman po ulit ng sabaw ng hotpot ko. Gusto ko iyong pinakamaanghang. Sige, libre ko na ang kain ninyo ngayon.
Nitong mga nakaraang araw, malaki talaga ang kinikita ng Kihwa Tower araw-araw. Umaabot sa 70 hanggang 80,000 ang benta kada araw. Kasama pa ang mga deposito at hatch-and sa kita. Umabot na sa 2,300,000. Sa wakas nakabangon din ako sa hirap. Manong hindi na po tayo babalik sa lumang kalye. Punta tayo sa looban ng lungsod. Nay, bakit po kayo napasugod dito sa gitna ng hating gabi? Jeonjun, huwag mo nang kumpunihin ang bulok na bentilador. Cancel mo na ang renta sa bahay na ito bukas. Cancel na pero saan naman tayo titira niyan? Saan pa kundi sa apartment na may elevator sa sentro ng lungsod. May 1,000,000 piso sa loob ng card na ito. Bukas pumili ka ng malaking bahay na gawa na at bayaran mo ng buo. Nay, saan po kayo kumuha ng ganyang kalaking pera? Huwag mo nang alamin. Lumaki na ang negosyo ko doon sa kabila. Ito nga pala ang truck na binayaran ko ng buo. Fang Air, magparehistro ka ng kumpanya ng kalakalan bukas. At magtrabaho ka bilang purchasing manager. Jeonjun, mag-resign ka na sa trabaho mo sa pagde-deliver ng pagkain. Ikaw na ang magiging logistics director. Galing sa Hilaga ang mga lumikas. Nabalitaan kong dahil sa tagtuyot ngayong taglagas ay walang-wala silang naani kahit isang butil. Buo-buong mga nayon ang tumatakas patungong timog. Kagabi lang ay dagsa silang pumasok dito sa lungsod. Hindi bababa sa 1,000 tao. Tabi-tabi, huwag kayong humarang sa negosyo. Huwag. Isang takal ng bigas para sa 3 pila. Kung walang pambayad, lumayas kayo. Hindi ito kulay ng normal na tao. Pigilan niyo siya. Lola, hindi po muna kami magbebenta ngayon. Sa loob ng isang araw, daan-daang pilak din ang kikitain natin doon. Isara ang tindahan. Simula ngayon, magsasara muna ang Kihwa Pavilion ng 3 araw. Isabit mo na iyan sa labas. Lola, ano po ba ang ginagawa ninyo? Nagluluto ng lugaw. Mamimigay kami ng lugaw sa loob ng 3 araw. Tig-iisang mangkok para sa mga nasalanta. Kung sino ang mauna siya ang makakakuha. Patuloy pa ring dumaragsa ang mga lumikas galing sa labas ng lungsod. Ngayong araw ay 1,000 sila. Bukas baka maging 2,000 o 3,000 na. Kapag kumalat ang balita na namimigay ka ng lugaw, ang lahat ng lumikas mula sa buong Hilaga. Tatakbo silang lahat dito pagdating ng oras. Saka na natin isipin yan pag dumating na ang oras na yun. Susunod. Wala na bumalik na lang kayo bukas. Nay, ano po bang balak ninyong gawin? Magbubukas ng tindahan ng bigas. Saklolo. Saklolo.
Huminto kayong lahat. Kapag may nakipag-away pa sa inyo, walang kakain kahit isa. 500 kilong bigas 3 araw lang naubos na. Kung patuloy pang darami ang mga lumikas, dodoble pa yan. Ang mahigit 2 milyong ipon natin, kayang-kaya nating makatawid ng kalahati hanggang 1 taon ng walang problema. Pero ang problema ngayon hindi sa pera. Ang problema ay ako lang mag-isa, kahit nakasama ko pa sina Lifang at Jianjun. Sa loob ng 1 araw pinakamarami na nating maihahakot ang 1,000 kilong bigas, para makapagluto ng 8,000 mangkok ng lugaw. May 5,000 lumikas na sa loob ng lungsod ngayon. Bukas baka maging 10,000 na sila. Patuloy pa rin ang tagtuyot sa Hilaga. Wala pa ring balita sa mga rasyong pagkain mula sa palasyo. Kung aasa lang tayo sa pamimigay ng lugaw, hindi ko kailanman mapupunan ang malaking kakulangang ito. Ginoo. Sa loob ng 3 araw na ito, libu-libong buhay na ang nailigtas ninyo. Pero alam mo rin naman, na hindi pang matagalan ang pamimigay ng lugaw. Kaya ano po ang balak ninyong gawin ngayon? Ginoong Qi, napakarami mo nang nabasang libro at malawak ang iyong kaalaman. May gusto lang sana akong itanong sa iyo. Naitanim na ba rito sa lupaing ito ang kamote? Kamote, ano po iyon? Ang patatas. Patatas, ano naman po iyon? Ginoong Qi, tulungan mo ako sa isang bagay. Bukas na bukas din papuntahin mo rito si Xiao Yun para sa akin. Prinsipe Jing'an, bakit ninyo po siya hinahanap? May malaki akong negosyong gustong pag-usapan kasama niya. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng alak, kundi tungkol sa pagbebenta ng isang bagay. Isang bagay na makakatulong sa mga mamamayan ng dinastyang ito, upang hindi na sila muling magutom kailanman. Lola, pinapunta mo si Xiao. Na pumunta sa mansyon ko sa kalagitnaan ng gabi para kalampagin ang aking pinto. At sabihing may napakahalaga kang sasabihin, ano ba iyon? Ano ba ito? Bato. Patatas ang tawag dito. Pwede itong kainin. Masarap ba? Hindi mahalaga kung masarap o hindi. Ang mahalaga ay ang bagay na ito. Nagbubunga ng 3,000 libra bawat mu. Gaano karami? 3,000 libra sa pinakamataas na tantya. Posible ring umabot ng 4,000 libra. Totoo ba ang sinasabi mo? Kailan ba kita niloko? Saan galing ang bagay na ito? Isa itong pananim mula sa pinakamalayong kanluran ng kanlurang rehiyon. May paraan ako para makakuha ng mga buto nito. Pero hindi ganoon karami. Pwede ba itong itanim sa lupa natin dito? Pwede hindi ito mapili sa lupa. Kahit sa tuyo at mabuhanging lupa ay kaya nitong tumubo. At sa loob ng 3 buwan ay pwede na itong anihin. Lola! Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi sapat na patatas lang ang mayroon tayo. Kamote naman ang tawag dito. Nagbubunga ng 5,000 libra bawat mu. Pwede itong kainin ng hilaw o luto. Pwede rin itong patuyuin sa araw. At hindi ito masisira sa loob ng 1 taon. Ano ang gusto mo? Pera, posisyon sa gobyerno o sariling lupain? Sabihin mo ang presyo mo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng posisyon o lupa. Isang bagay lang ang hinihingi ko. Kailangan mong tulungan ang mga lumikas sa labas ng lungsod. Bigyan mo sila ng lupang matataniman. Bigyan mo sila ng mga buto at kasangkapan. Para matustusan nila ang sarili nilang pangangailangan. Tulong kapalit ng kanilang trabaho. Namamahagi naman ako ng lugaw. Hindi magtatagal. Ikaw ang prinsipe. Ipamahagi mo ang tiwangwang na lupa sa labas ng lungsod sa mga palaboy para magtanim ng patatas. Pagkaraan ng 3 buwan, kaya na nilang pabusugin ang sarili nila samantalang ikaw na isang matandang babaeng may-ari ng kainan sa kanluran. Ay mas marami pang inaalala kaysa sa mga ministro sa palasyo. Hindi ako nangingialam. Hindi ko lang talaga kayang makitang may nagugutom hanggang sa mamatay. Sa mismong tapat ng tindahan ko. Sapat ba ang mga binhi? Sapat ang unang pangkat para sa 50 munang lupa. Gagawa na lang ako ng paraan para sa mga susunod. Sa loob ng 3 araw, babakantihin ko ang mga lupang pag-aari ng pamahalaan sa silangan ng lungsod. Ginoo, talaga bang umaabot sa 3,000 jin ang ani ng patatas sa bawat munang lupa? Totoo ba yan? Kung ganoon, hindi ba't isa itong kayamanan para sa buong bansa? Huwag ka nang gumamit ng mga matatayog na salita. Tulungan mo na lang akong magpaningas ng apoy at magluto ng lugaw. Siya nga pala, hindi ba't araw-araw mo akong kinukulit para sa tula? Ginoo, sa wakas, kayo ay. Saka na natin pag-usapan yan, magtrabaho muna tayo. Hindi sapat na puro lugaw lang ang kinakain nila. Kailangan natin silang patrabahuhin. Anong klaseng trabaho? Magbungkal ng lupa. Bakit naman, mamamatay na kami sa gutom? Tapos gusto niyo pa kaming magtrabaho. Tumakas ako at naglakbay ng 300 li.
Pero kahit isang sapat na pagkain ay hindi nyo man lang maibigay. Napakasama ng ugali ng matandang babaeng ito. Nakikita nyo ba ito? Patatas ang tawag dito. Kapag itinanim ito sa lupa sa loob ng 3 buwan, ang bawat munang lupa ay makakapag-ani ng 3,000 gin. Sapat na ito para mapakain ang isang pamilya sa loob ng buong taon. Hindi ko kayo pinagtatrabaho ng walang kapalit. Bungkalin ninyo ang tiwangwang na lupa at magtanim kayo. At ang mga pagkaing maaanihan ninyo, ang kalahati ay mapupunta sa inyo. At ang kalahati naman ay ibibigay bilang buwis sa pamahalaan. Pagkaraan ng 3 buwan, may sarili na kayong lupa at ani. Totoo ba ang sinasabi mo? Sa amin ang kalahati. Akong si Wang Qihua kapag nagsalita. Kailan pa ako nagbigay ng palsong pangako? Bigyan mo ako ng isa. Patingin nga. Pwede itong kainin ng hilaw. Magtatanim din ako nito. Magtatanim din ako. Sige na, ang mga gustong magtanim. Pumunta kayo roon para magpalista at kumuha ng mga gamit sa pagsasaka. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin sa silangang bahagi ng lungsod. Ano ba ang isinusulat mo dyan? Ang sinabi ng Ginoo kanina. Akong si Wang Qihua kapag nagsalita. Kailan pa ako nagbigay ng palsong pangako? Kahit karaniwang salita lamang ito. Ngunit may matinding bigat. Maaari itong maisulat sa kasaysayan. Mas magaling pa sa aking magpasikat ang matandang ito. Bakit nakatunganga pa kayo dyan? Inaantay niyo ba akong mag-isang magbungkal sa 200 muna ito? Bakit napakakintab ng bakal na ito? Napakatipis nito. Mas maganda pa ito kaysa sa mga espada ng gobyerno. Huwag mo nang talasan iyan. Magtrabaho ka na. Bitawan mo iyan. Ikaw ang bahala sa pagsasalita. Tumayo ka lang sa gilid at magturo. Masyadong maliit ang pagitan dito. Hoy, mamang malakas dyan. Dapat nakaturo sa itaas ang mga usbong nito. Paano iyan tutubo kung pabaliktad? Itong pilosopong iskolar na ito. Sino ba iyon? Ginoo, mukhang maganda ang gising ninyo ngayon. Pwede po ba? Sabi ko sa iyo, kapag binantayan mong mabuti ang bukid, bibigyan kita ng isa pang tula. Tapos na pong tamnan ang bukid. Tapos na lahat. Walang kahit isang bahagi ang naiwan. Ang apo ko, bagong kabisado niya lang. Itinuro iyon ng guro nila kamakailan lang. Dumadaloy ang dakilang ilog patungong silangan. Tinatangay ng mga alon ang mga dakilang bayani ng nagdaang panahon. Sa kanluran ng lumang kuta, sinasabi ng mga tao na iyon ang pulang bangin ni Zhou Yu noong 3 kaharian. Ang mga matutulis na bato ay tila sumasaksak sa langit. Ang naglalakihang alon ay humahampas sa dalampasigan. Lumilikha ng libo-libong tumpok ng mapuputing bula. Ang lupain ay mistulang isang magandang pinta. Napakaraming bayani ang lumitaw sa panahong iyon. Naaalala ko si Zhou Yu noong mga taong iyon. Nang bago pa lamang silang kasal ni Xiao Qiao. Puno siya ng tapang at talas ng isip. Hawak ang pamaypay na balahibo at nakasombrero ng seda. Sa gitna ng kanyang mga ngiti at tawa, ang mga barko ng kaaway ay naging abo at usok. Ang aking isip ay naglalakbay sa sinaunang kaharian. Siguradong pagtatawanan ko ang aking sarili sa pagiging emosyonal. Dahil maaga akong tinubuan ng mga uban. Ang buhay ay tila isang panaginip lamang. Mag-aalay na lamang ako ng isang basong alak sa buwan sa ilog. Walang katulad sa buong kasaysayan. Dumadaloy ang dakilang ilog patungong silangan. Napakagiting na tanawin. Napakaraming bayani ang lumitaw sa panahong iyon. Napakadali mong naisulat ang ganoong kabigat na kaisipan. Guro, sa ikalawang bahagi ang nag-iisang salita ng ngiti, ay ginawang mapait na ngiti ang lahat ng lungkot at hinanakit. Ang ganitong antas ng sining. Kahit ubusin ko ang aking buong buhay, hindi ko ito kailanman maisusulat. Sino po ba talaga ang pinagmulan ng inyong karunungan, guro? Tila sila mga Diyos. Isa lamang akong ordinaryong guro. Guro, ang tula ninyo noong nakaraan ay nakopya na ng 12-12 beses at kumalat na. Tinatawag ito ng mga iskolar sa lungsod na isang obra maestrang galing sa langit. Kahit sa kabisera ay kinokopya na rin ito. Nais na nga po itong isama ng Akademya ng Imperyo sa kanilang koleksyon. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang sumulat ng tulang iyan. Guro, hinding-hindi ko po magagawa yan. Sinasabi ko sa iyong sabihin mong ikaw ang sumulat. Kaya ikaw ang sumulat niyan. Angkop ba para sa isang matandang babaeng tulad ko ang sumulat ng tula? Mas pipiliin ko pa pong mamatay kaysa angkinin ang hindi sa akin. Kung gayon, sabihin mo na lamang na nakatagpo ka ng isang misteryosong ermitanyong may mataas na kakayahan. Sinabi ng maestro. Isinulat ng estudyante ng walang lagda. Paano? Sige pero tandaan mo.
Kahit sinong magtanong huwag na huwag mong sasabihin ako. Nay ang hinihingi nyo, 500 kilo ng binhi ng kamote at 300 kilo ng binhi ng patatas. Dumating na, inilagay ko na sa bakuran. At saka sabi ni Jayanjun, rehistrado na ang kumpanya. Makukuha na ang lisensya sa negosyo sa susunod na linggo. Pagkalipas ng 3 buwan. Sa lupang ito, tutubo ang daan-daang libong kilo ng pagkain. Sapat para makakain ang mga bakwit na ito sa loob ng 1 buong taon. At isang bagay lang ang kailangan kong gawin. Sa modernong merkado ng mga magsasaka, gumastos ng ilang libong piso para bumili ng binhi. Ilang libong piso kapalit ng 10,000 buhay ng tao. Bigla kong naramdaman ang lahat ng ginawa ko sa buong buhay ko. Magtanim at magbenta ng gulay, magbayad ng utang at kumita ng pera. Kapag pinagsama-sama, ay walang binatbat sa halaga ng isang bagay na ito. Mahal kong kapatid na emperador, ang inyong abang kapatid, ay may gustong ihandog sa kaharian. Anong bagay iyon? Ano ito? Patatas ang tawag dito. Ito ay isang uri ng pagkain. Umaani ito ng 3,000 kilo bawat mu. Mahal na Panginoon, gaano po karami ang sinabi ninyo? 3,000 kilo. Kamote naman ang tawag dito. Umaani ng 5,000 kilo bawat mu. Ang pinakamagandang taniman ng palay sa ating dakilang kaharian ay umaani lamang ng 400 kilo bawat mu. Tapos sinasabi ninyong 3,000 kilo. Alam kong hindi kayo naniniwala. Kaya naman sa mga pampublikong lupain sa silangan ng lungsod, ay sumubok akong magtanim sa 200 mu. At nagsisimula nang ang tumubo ang unang batch nito. Napakasigla ng paglaki ng mga ito. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong puntahan at tingnan mismo. Saan galing ang bagay na ito? Sa may-ari ng Kihwa Tower sa silangan ng lungsod. Inihandog ng isang matandang babae na may apelyidong Wang. Una siyang namahagi ng lugaw para iligtas ang libo-libong tao. At pinamunuan din niya ang mga lumikas upang magbungkal ng tiwangwang na lupa. Isang ordinaryong matandang babae mula sa taong bayan. Paano siya magkakaroon ng ganitong kamanghamanghang bagay? Maraming natatanging talento ang nagtatago sa taong bayan. Ano namang katakataka roon? 20 taon ka nang naninirahan sa kabisera. Ilang ordinaryong mamamayan na ba ang nakasalamuha mo? Kung totoo nga ito. Pagkaing umaani ng 3,000 jin bawat mu. Ano ang kahulugan niyan? Kapayapaan sa buong kaharian. Ihanda ang utos ng emperador. Si Ginang Wang na may-ari ng Kihwa Tower ay naghandog ng 2 pananim, ang kamote at patatas, na nagligtas sa hindi mabilang na buhay. Malaki ang kanyang naging ambag sa bansa, kaya naman iginagawad sa kanya ang titulong Lady of Agricultural Sage, at pinagkakalooban ng gintong selyo at lilang laso. Nakatumbas ng ranggo ng 2 antas ng marangal na ginang. Ipinag-uutos sa lahat ng lalawigan na maglaan ng mga lupain ng pamahalaan simula sa araw na ito, para sa pagsubok na pagtatanim ng patatas at kamote. Ang mga binhi ay pamamahalaan at ipapamahagi ng Kihwa Tower. At ang kagawaran ng pananalapi ay maglalaan ng pondo para tumulong. Pagkaraan ng 3 buwan, nais kong makita ang ulat tungkol sa unang huli ng mga ani. Napakatalino ninyo, mahal na hari. Hindi ako nagmamadali, hayaan muna siyang magpasikat. Amo ko, dumating na ang prinsipe ng Jing'an. Dala niya ang utos ng emperador. Sa may-ari ng Kihwa Tower na si Ginang Wang, dahil sa iyong malaking ambag sa paghahandog ng mga kamote at patatas na nagligtas ng maraming buhay. Espesyal kang ginagawaran ng titulong Lady of Agricultural Sage, at pinagkakalooban ng gintong selyo at lilang laso. Ito ang utos ng emperador. Naging ganap na siyang marangal na ginang. May gintong selyo at lilang laso pa. Katumbas iyan ng pribilehiyo ng 2 antas ng marangal na ginang. Sinasamba at tinatanggap ko po ang utos ng kamahalan. Maraming salamat sa dakilang biyaya ng kamahalan. Sa tingin mo magkano kaya ang halaga nitong purong ginto? Binabati ko po kayo, Lola. Simula ngayon ikaw na ang kagalang-galang na ginang ng agrikultura. Hindi mo na kailangang lumuhod sa harap ng mga opisyal. Malaya ka ring makakapasok at makakalabas sa palasyo. Ano ang ibig sabihin ng malayang pagpasok at paglabas sa palasyo? Kailangan ko pa bang pumunta sa loob ng palasyo? Nais kang makita ng aking kapatid na emperador. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ito nagmamadali.
Parang may iba ka pang gustong sabihin na hindi mo matapos-tapos. Nagpalabas na ang emperador ng utos na ipatupad ito sa buong bansa. Ngunit ang supply ng pagkain na siyang buhay ng buong kaharian. 70% nito ay hawak ng 5 makapangyarihang pamilya. Kung ang buong bansa ay magtatanim ng patatas, mawawalan na ng halaga ang kanilang mga pagkain. Hindi lang basta mawawalan ng halaga, kaya na ng mga magsasaka na pakainin ang sarili nilang pamilya. Ang pundasyon ng kapangyarihan ng mga pamilyang iyon ay magiging walang silbi sa loob lamang ng isang gabi. Sa tingin mo ba ay maupo na lang sila at panonoorin ka? Inakusahan ka na ng mga opisyal ng palasyo sa harap mismo ng korte. Sinabi nilang ang inihandog mong patatas ay isang sumpa o pagkain ng demonyo, na magdadala raw ng kapahamakan sa ating kaharian. Kalokohan yan. Hindi naman ito pinayagan ng aking kapatid na emperador. Naghihintay siya ng paliwanag mula sa iyo. Paano ko naman iyon ipapaliwanag sa kanya? Xiao Yu na nag-time travel. Naniniwala ka ba sa akin? Kalahating taon akong kumakain ng hotpot mo. Kung marunong ka man ng itim na mahika, dapat matagal na akong naging halimaw. Sige, ako na ang gagawa ng paraan dito. Tulungan mo akong patagalin ito ng 2 araw. 2 araw lang uwi muna ako sa amin. Fang-er, huwag mo munang ipadala ang mga paninda bukas. Tulungan mo ako sa isang bagay. Pumunta ka sa Departamento ng Agrikultura at magtanong-tanong kung mayroon ba silang mga dokumentong magpapatunay na ang patatas at kamote ay totoong mga pananim. Tulad ng dami ng ani kasaysayan ng pagtatanim at sustansyang makukuha rito. Mas mabuti kung nakasulat din ito sa mga lumang aklat. Nay, para saan po ba ang mga impormasyong iyan? Huwag mo nang itanong bukas na bukas din pupunta na ako. Noong panahong iyon ay baon pa sa utang si Jianjun. Ngayong bayad na ang lahat ng utang. Sila Lifang naman ay nakatira na rin sa kondominium na may elevator sa gitna ng lungsod. Akong matandang babae na 63 taong gulang na nagtatanim ng gulay ay naging asawa pa ng santo ng agrikultura noong sinaunang panahon. Tanda, nakikita mo ba ito? Ang may bahay mo ay isa ng kagalang-galang na madam ngayon. Gusto akong pabagsakin ng mga makapangyarihang pamilya dahil sa hindi alam na pinagmulan ko. Kaya kailangan kong gawan ang mga bagay na ito ng isang kwentong matatanggap ng mga tao noong sinaunang panahon. At walang kapintasan na hindi nila mapagdududahan. Kixiuyuan. Noong nakaraan nalinlang ko sila gamit ang salitang Persian glass film. Pero pansamantalang lunas lamang iyon para sa emergency. Kung gusto kong manatiling ligtas sa mahabang panahon, kailangan ko ng isang kumpletong paliwanag. Kailangan kong makahanap ng malakas na kakampi. Isang kakampi na walang sinumang mangangahas na imbestigahan. Alam ko na. Mahal na hari, mayroon po akong nais iulat. Nais kong isumbong si Ginang Wang na tagapamahala ng Kihua Pavilion. Ang babaeng ito ay hindi malinaw ang pinagmulan. At ang mga ibinibenta niyang gamit ay lubhang kakaiba at kahina-hinala. Ilang buwan ko na pong palihim na pinapaimbestigahan ito sa aking mga tauhan. At nakatuklas kami ng 3 malalaking kahina-hinalang bagay tungkol sa kanya. Una, ipinapakilala niya ang sarili bilang isang simpleng babaeng taga-bukid. Ngunit hindi naman mahanap ang kanyang pangalan sa rehistro ng mamamayan. Araw-araw siyang sumusulpot bago pa sumikat ang araw. At bigla na lang nawawala pagsapit ng dilim. Napaka-misteryoso ng kanyang mga galaw. Pangalawa, ang mga pampalasa at sangkap na kanyang ibinebenta ay hindi pa kailanman nakikita sa mundong ito. Wala rin kaming nakikitang anumang pangkat ng mga ngalakal na naghahatid ng mga paninda sa kanya. Ang mga bagay na iyon ay tila lumilitaw na lamang bigla mula sa hangin. Pangatlo, ang bagay na ito ay nakuha mula sa Kihua Pavilion. Kapag sinilaban ay naglalabas ng maitim na usok at napakabahong amoy. Noong nakaraang pagkakataon, idinahila ni Kixiuyuan na iyon ay Persian glass film. Ngunit hinalugog ko na ang lahat ng talaan ng mga kakaibang kwento mula sa kanluran. At wala talagang ganyang nakasulat doon. Malinaw na nagsisinungaling si Kixiuyuan. Kung ganoon, ano nga ba talaga ang bagay na ito? Hindi kaya totoong kulam nga iyon? May nakakita ba talaga sa kanya na gumagamit ng kulam? May napahamak ba matapos kumain yon? Tumubo na ang unang sibol ng mga patatas. Pinuntahan mo ba para tingnan? Hindi ko pa po ito personal na napupuntahan. Hindi mo pa nga nakikita pero nag-aakusa ka na agad. Ang pamamalakad sa korte ng mga taga-suri. Kailan pa ito naging basehan sa mga sabi-sabi lang? Patawad po, kamahalan, ngunit may matibay na batayan ang bawat salitang sinasabi ko. Ipakita mo rito. Sa aking palagay, ginamit ng babaeng iyon ang kulam para akitin ang prinsipe. Sa buong korte, ang sinasabing ani ng patatas at kamote na umaabot sa 3 hanggang 5,000 ay malinaw na produkto ng kulam.
Kung bigla na lang itong ipapamahagi ng kamahalan. Tama na. Taga-Shuring Chen. Mayroon ka bang matibay na ebidensya sa mga sinasabi mo? Magpapadala ako ng mga tauhan para mag-imbestiga. Habang hindi pa lumalabas ang katotohanan, itutuloy pa rin ang pagpapalaganap ng patatas. Sinumang mga has na humarang ng patago, ay parurusahan dahil sa pagsuway sa aking utos. Tapos na ang pagpupulong. Pinoprotektahan siya ng emperador. Ngunit pansamantala lang iyan. Sinabi ng emperador na magpapadala siya ng mag-imbestiga. Ito na ang ating pagkakataon. Hindi na natin kailangang kumilos. Ang emperador na mismo ang mag-imbestiga. Isang matandang babae na walang rehistradong pagkakakilanlan. Nabigla na lang nagpapakita ng mga bagay na wala naman sa mundong ito. Sa tingin mo, kapag nalaman ng emperador ang totoo sa huli, ano kaya ang iisipin niya? Pagdating ng oras na iyon, nang hindi natin dinudumihan ang ating mga kamay, ang emperador na mismo ang magliligpit sa kanya. Iethe, bumalik na tayo sa mansyon. Isa pa. Nasa likod ni Chen Wangshu ang pamilya Qi at Lu. Kapag pinagsama ang dalawang pamilyang iyan, pag-aari nila ang 30% ng matatabang lupain sa buong Dachao. Alam ko, kahit hindi inaprubahan ng emperador ang pagsasakdal, pero sinabi niya, magpapadala siya ng tao para mag-imbestiga. Lola, gusto nilang imbestigahan ang pinagmulan ninyo. Iimbestigahan kung saan galing ang mga paninda ninyo. Iimbestigahan kung ano talaga ang bagay na iyon doon. Sa huli ng imbestigasyon, may matutuklasan silang isang bagay. Ano naman iyon? Ang bagay na inihanda ko. Pinagmasdan ko ang likod niya. Gusto ko sanang magtanong pero hindi ko na ginawa. Sa utak ng matandang babaeng ito, ano kaya ang laman? Hindi ko talaga kayang basahin ang isip niya. Inay, bakit po kayo naparito? Nasaan na ang mga gamit? Ang mga dokumentong pinapakuha ko sa iyo sa Akademya ng Agrikultura. Nahanap ko na po. Nakahanap pa nga ako ng isang graduadong estudyante na nag-aaral ng agrikultura. Para tumulong mag-ayos ng mga datos. Gumastos ako ng 500 yuan. Ang kasaysayan ng pagtatanim ng patatas at kamote. Ang mga datos sa dami ng ani. Ang pag-iwas at pagkontrol sa mga peste at sakit. Narito na ang lahat ng kailangan natin. Dinala ito sa China noong panahon ng Wanli ng Dinastyang Ming. Ang kamote ay dinala ng mga ngalakal ng Fujian na si Chen Zhenlong, na ipinasok mula sa Luzon. Noong ika-21 taon ng Wanli, nagkaroon ng malalang tagtuyot sa Fujian. Inihandog ni Chen Jinglun na anak ni Chen Zhenlong ang kamote. Naging matagumpay ang pagsubok sa pagtatanim, at nagligtas ng napakaraming buhay. Isang plano ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang tungkol sa plastik at toyo. Kailangan ko lang gawa ng kwento ang aking pagkatao. Bilang ina po ng isang mangangalakal sa dagat, na ang mga ninuno ay naglayag sa timog na dagat, at nag-uwi ng mga binhi at sikretong paraan. Ngunit naghirap ang pamilya sa paglipas ng panahon, at namuhay ng tahimik sa probinsya, hanggang sa magkaroon ng tagtuyot bago lumabas para ihandog ang kayamanang ito. Ang susi sa kwentong ito ay nasa dayuhang lupain. Walang kaalam-alam ang mga sinaunang tao tungkol sa mga lupain sa ibayong dagat. Basta't magsalita ako ng may buong kumpiyansa. Walang sinuman ang makapagpapatunay na mali ako. Pero hindi sapat ang kwento lang. Kailangan din ng pisikal na ebidensya. Fang-er, tulungan mo akong pumunta sa isa pang lugar bukas. Saan po? Sa pamilihan ng mga antigong gamit. Ihanap mo ako roon ng ilang bagay. Yung mga luma at marumi. Yung mga tila bagaling sa ilalim ng dagat. Gaya ng mga basag na porselana o lumang tanso. Kahit bulok na kahoy pwede na. Mas mabuti kung may mga disenyong hindi maintindihan. Inay, ano po ba talaga ang gagawin ninyo? Mameke. Gagawa tayo ng peking walang makakahalata. Habang pinapanood ko si Fang-er na pigilin ang kanyang sasabihin. Lihim akong natutuwa sa aking sarili. Mahigit kalahating taon na rin akong sinasabayan ng batang ito sa aking mga plano. Kaya masasabi kong natuto na rin siya. Alam niyang kapag ang kanyang biyenan ay nagpasya na ay hinding-hindi ito urong. Huwag nang magtanong, gawin na lang ang sinabi ko. Ang mga taong ipinadala ng emperador ay binaliwala ko na parang walang nakita at nagpatuloy lang sa aking mga gawain.
Ang mga nakuhang gamit ni Fang Er. Sabi ng may-ari ng tindahan ng mga lumang gamit ay mula raw sa lumubog na barko sa timog na karagatan. Basta't mukhang luma at sira-sira ay ayos na. Ginoong Qi. Ginoo, kailangan ko ang tulong mo para sumulat ng isang aklat tungkol sa paraan ng pagtatanim ng patatas at kamote. Ang dami ng ani at mga katangian nito. Isulat mo ang lahat ng iyon doon. Gamit ang lumang estilo ng pagsulat. Mas mukha itong totoong aklat sa pagsasaka mas mabuti. Ang mga datos na ito, 3,000 jin bawat mu. 5,000 jin. Ginoo, pag tinulat yan ng isang estudyante sa libro pagtatawanan lang siya ng mga tao. Di pagtawanan nila, tumutubo na ang mga patatas sa silangan ng lungsod. 2 buwan na lang at pwede na itong anihin. Pag tinimbang na natin sa oras na yan, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Ano ang pamagat ng libro? Tawagin na lang nating talaan ng mga kamote. Ilagay mo sa pangalan ng may akda na inapo ng pamilyang Chen. Chen, aling pamilyang Chen? Ang pamilyang Chen ng Fujian. Chen ang apelyido ng mga ninuno ko. Napadpad sila sa Timog Silangang Asya. Nag-uwi sila ng mga binhi at sikretong paraan mula sa ibang bansa. Ang librong ito ay pamana pa ng mga ninuno ko. Sinunod ko lang ang nakasulat dito sa pagtatanim. Dapat matapos ang libro sa loob ng 3 araw. 2 araw lang. Matandang Ginoo, ang mga taong ipinadala ng emperador. Pumunta po sila ngayon sa lupain sa silangan ng lungsod. Binunot po nila ang ilang usbong ng patatas. Dinala po nila ito para suriin daw pag-uwi nila. Hayaan mo silang bumunot, hindi naman halimaw ang mga usbong ng patatas. Kahit suriin pa nila yan hanggang sa dulo ng walang hanggan, wala silang makikitang mali. At may isa pa pong bagay. Pumunta po sila sa tanggapan ng rehistro ng mga mamamayan para imbestigahan ang pinagmulan ninyo. Pero wala po silang nahanap kahit ano. Wala po ang pangalan ninyo sa talaan ng mga residente. Siyempre naman, hindi naman talaga ako taga rito. Saan po ba talaga kayo galing? Hindi ko po kailanman na itanong yan. Kahit saan pa man kayo nang galing. Libo-libong buhay ang nailigtas ninyo. At totoo po iyon. Wala na po akong pakialam sa ibang bagay. Huwag kang ang madrama dyan. Bilisan mo at bantayan mo ang mga nag-imbestiga sa rehistro. Huwag mo silang hayaang maghalungkat doon. Basta't matapos ni Kixiuyuan ang talaan ng mga kamote sa loob ng 2 araw. Kasama na ang mga peking antigo. Magiging kapani-paniwala na ang kwentong ito. Pero alam ko sa sarili ko, na ito pa lang ang unang linya ng ating depensa. Kay tataas pa lang ng mga makapangyarihang angka ng kanilang mga patalim. Mahusay ang pagkakasulat sa bahaging ito. Masyado lang formal at mabulaklak. Parang isang kwentong bayan. Ganyan po talaga magsulat ang inyong mag-aaral. Ang disenyong ito. Hindi pa po ito nakikita kailanman ng inyong mag-aaral. Tama lang yan. Kung hindi mo pa iyan nakikita, ang mga taga-akademya ng Hanlin ay tiyak na hindi pa rin nakakakita niyan. Ang mga bagay na hindi pa nila nakikita ay ituturing nilang nagmula sa dayuhang lupain. Walang sinumang makakapagpaliwanag niyan ng malinaw. At walang makakapatunay na peke iyan. May isa pa palang bagay. May kakilala ka ba sa akademya ng Hanlin? Nalagi po ang inyong mag-aaral doon ng 12 taon noon. Kahit na natanggal po ako sa tungkulin. May ilan pa rin akong dating kasamahan doon, bakit po? Tulungan mo akong magpasok ng isang bagay roon. Sabihin mo na lang na isa itong sinaunang relic mula sa nanyang na nakolekta mo sa mga karaniwang tao. At gusto mong magpatulong sa mga taga-akademya ng Hanlin para suriin ito. Guro, lalo pong nararamdaman ng inyong mag-aaral na hindi lang kayo isang bathala ng tula, kundi isang bathala sa taktika ng digmaan. Ang napakahusay na panlilin lang na ito. Huwag mo na akong bulahin, lumakad ka na. Guro. Guro, sumagot na po ang panig ng Hanlin. Ano ang sabi? Sinuri na raw po nila ito, at sinabing galing ka talaga ito sa dayuhang lupain. Ang mga ukit sa platong tanso ay tugma sa nakatala sa Haigo Tuzi. Tungkol sa mga tanso mula sa Nanyang, tugmang-tugma po ang mga disenyo nito. Gagawa raw po sila ng isang opisyal na ulat ng pagsusuri upang iharap sa emperador. Haigo Tuzi. Sa pamilihan ng mga antigong gamit, isang lumang platong tanso na binili ko lang sa halagang 800 yuan. Ay tugmang-tugma pala sa sinaunang aklat. Grabe ang swerteng ito. Talagang tinulungan ako ng langit. CJ, hayaan mo silang magsulat. Kapag tapos na silang magsulat, isumite mo kasama ang talaan ng kamote. Itinaas na ng mga makapangyarihang pamilya ang kanilang mga patalim. Nakahanda na rin ang aking kalasag. Ngayon tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Kahit gaano pa kagulo sa labas, kailangang magpatuloy ang buhay. Kailangan pa rin kumita ng pera. Tungkol naman sa grupo ng mga makapangyarihang pamilyang iyon. Buong buhay akong nagsasaka. Marami na akong nakitang mga peste sa bukid. Hindi nakakatakot ang pagkakaroon ng mga peste. Ang nakakatakot ay kapag wala kang lakas ng loob na tirisin sila. Isang mansyon. Napakalaking mansyon.
6 na buwan ang nakalipas. Nagbubunot pa ako ng damo sa taniman ng gulay. At namumroblema dahil sa 150,000. Ngayon nakatira na ako sa isang mansyon.